Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi tayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Nang bumaba ang mga labi ni Jackson sa kanyang puson, ubod lakas niya itong pinagsusuntok sa mukha at pinagtatadyakan ang katawan nito. Kung kaya't humiwalay ang katawan nito sa pagkakadagan sa kanya at humiga ito sa tabi niya. Sa puwan ng saktang mukha nito, napahiyaw ito. Wala sa sariling tumakbo siya palabas ng kwarto at tinungo ang balkonahe habang itinatali niyang muli ang suot niyang roba. "Where are you going?" Narinig niya na sigaw nito. Alam niya nakasunod kaagad ito sa kanya. No, hindi siya magpapahabol kay Ramon. Hindi siya nito mahabol. Mamamatay muna siya bago nito makuha ang gusto nito. No, hindi pwede. Napahawak siya sa railings. Sumampa siya doon at akmang tatalon nang may mga kamay na yumakap sa kanyang baywang. Hinila siya nito at pabagsak silang nahiga sa sahig. "Bitawan mo ako, Ramon. Mamamatay muna ako bago mo makuha ang gusto mo. Bitawan mo ako, pakiusap." Nagsisigaw na wika niya habang walang tigil ang pagluha ng kanyang mga mata sa kanyang pisngi. Napamura naman ito. "Hindi ako si Ramon. Kung sino man ang taong yan, mapapatay ko siya. Bitawan mo ako." Nagpupumiglas pa rin na sumisigaw siya. "Are you stupid? Do you really want to kill yourself?" Galit na sabi nito. Hinarap niya ito at tumingala dito. "Jackson?" Napahagulhol siya sa dibdib nito. Bata pa lang siya kung ano-anong panganib na ang sinusuong niya. Namulat siya sa katotohanan na hindi siya basta-basta magtitiwala kahit sa sarili pa niyang ina na madalas siya nitong ipahamak. Pero nang yumakap siya kay Jackson, parang nabura ang lahat ng pasanin niya. "It's all right. Just calm down. I didn't do it in purpose. It's just that I couldn't control myself. I'm so sorry." Nagulat siya sa huling sinabi nito. Tama ba ang narinig niya? Nagsusorry sa kanya si Jackson? Tama ba ang narinig niya? Gayunpaman, hindi na lang siya umimik. Lumakas ang hangin kaya naman ramdam niya ang lamig. "Let's go back inside." Naramdaman niya ang pagbuhat sa kanya ni Jackson at muli silang pumasok sa loob ng kwarto at dahan-dahan siyang pinaupo nito sa kama at kaagad itong dumistansya sa kanya na para bang may nakakahawa siyang sakit. Niyakap niya ang dalawang binti at isinubsob ang mukha niya doon. "I'll give you time to calm your senses. After that, follow me downstairs. I have to discuss something." Narinig niya ang buntong hininga nito. Pagkasabi niyon ay umalis na ito sa harapan niya. Max Jackson Sylvester, isang Filipino-American na kilalang-kilalang negosyante. May-ari ng napakalaki at matagumpay na kumpanya sa larangan ng mamahaling sasakyan at isa sa pinakamayamang tao sa kanluran ng Amerika. Nagmamay-ari din ito ng mauunlad na kumpanya at transportasyon, real estate, pang-instruktora at marami pang iba. Patuloy nangunguna sa listahan ng mga pinakamayamang negosyante sa mundo. Marahang ibinaba ni Eunice ang isang magazine na ibinigay sa kanya ni Jackson. Pagkatapos niyang mabasa iyon sa pamamagitan ng kanyang mga mata. "Binasa mo ba?" "Not at all." "Jackson, what is the meaning of this?" Tanong niya, bagamat alam na niya kung ano ang tumatakbo sa utak nito. "Gusto kong kilalanin mo ang taong pinakasalan mo." "Diretsuhin mo na ako, Jackson." May kinuha ulit itong envelope at inihagis nito iyon sa lamesang katapat niya. Nanginginig ang mga kamay na kinuha iyon at binuksan
Binasa niya ito. Nanlaki ang mga mata niya nang una niyang mabasa ang nasa itaas niyon. Ito ay isang kasunduan ng diborsyo. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa ng buong nilalaman nito. Ang nilalaman ng divorce agreement. Wala siyang makukuhang anumang yaman na mula sa asawa kapag sila ay naghiwalay. Salubong ang mga kilay na tiningnan niya ito. Pinagmumukha siya nitong mukhang pera. Wala akong interes sa mga yaman mo. I don't believe the words from your mouth, just sign it. Yan lang ba? Nakataas ang kilay na sabi niya. Kinuha niya ang ballpen at mabilis na pinirmahan iyon. Alam mo ba ang ipapagawa ko sa'yo? Kapag kuwan ay tanong nito. Ano na naman yan? Iritadong sagot niya dito. May ibinigay na naman itong envelope sa kanya. Basahin mo. Dahil sa galit binuksan na lamang niya iyon at hindi binabasa ang nilalaman at kaagad na pinirmahan niya iyon. Alam naman niya ang conjugal property na naman yun. Binasa mo ba? Muling tanong nito. Hindi ko na kailangan basahin pa. Alam ko naman tungkol sa mga mahalagang property mo na naman yan na akala mo naman pagkakainteresan ko pa. Sagot niya at galit na tiningnan ito sa mga mata. At naroon din ang galit nito para sa kanya. Alam mo bang napakahalaga ang magbasa ng kontrata? Lalong-lalo na sa negosyo. Salubong ang kilay na sabi nito. So, nakikipag-usap ba ako tungkol sa negosyo? Wala akong pakialam kung ano man ang nilalaman niyan. Hindi talaga ako interesado sa yaman mo. Muling wika niya rito. Ngumisi naman si Jackson. Okay, since you already signed it, pero karapatan mo pa rin na basahin ito. Sabi nito at muling ibinigay sa kanya. Para matahimik na ito ay pursahan niyang hinugot ang envelope mula sa ibabaw ng lamesa at muling kinuha ang papel sa loob niyon. Nanlaki ang mga mata niya sa nabasa. Nanginginig ang mga kamay na binatawan niya iyon at tumingin siya kay Jackson. No, I can't. Napabulalas na sabi niya. Why not? Madali mo lang namang gagawin yan, hindi ba? Hindi siya nakapagsalita at hindi makapaniwala sa nabasa. You are so devil. Bulong na sabi niya rito. I warned you. Sinabi ko sa iyong basahin mo ang kontrata. Sabi nito at pinaikot-ikot nito ang ballpen sa daliri nito habang nakadikwatro pa rin ang mga paa nito. Ngumisi naman siya dito. Kahit hindi mo sabihin sa akin yan, alam kong mapipilitan pa rin akong gawin yan. Exactly. Maikling tugo nito na may kumpiyansa talaga sa sarili. Nagagawin niya ang mga ipinagagawa nito. Parang gusto niyang muling umiyak sa sama ng loob. At dahil na rin sa sobrang katangahan niya, hindi niya kaya ang sinasabi nito. Ang paghiwalayin sina Sandro at Elena. Naihilamos niya ang mga palad sa kanyang mukha. Tiningnan niya ito. Ganyan ka ba talaga kadesperado? Bakit hindi ka nalang nag-hire ng iba na pwedeng gawin ang ipinag-uutos mo? Sabi niya. Tumayo siya at akmang aalis na magsalita ulit ito. Tama ka. Bakit hindi na lang ako mag-hire? I got your point. Kilala ko si Elena. Namimili siya ng mga kakaibiganing tao. Since then, asawa na kita sa mga mata nila. Hindi mag-iisip si Elena sa plano natin. Ngayon, alam na niya kung bakit siya pinakasalan ni Jackson. At dahil kay Elena yon, ginagawang collateral ni Jackson ang kasal nila. Napangisi naman siya. Plano natin? Alam mong ikaw lang ang may plano nito. Alam mo bang nakakaawa ka? Napakayaman mo ang tao pero hindi mo makuha-kuha si Elena. Bakit hindi mo na lang siya gamitan ng hiringgilya kagaya ng ginawa mo sa akin noon? You shut up! Sigaw na sabi nito at pinalo ang lamesa. Parang tumalon ang puso niya sa ginawa nito. Wala kang karapatan na sabihin ang gagawin ko. Hindi ko siya kayang saktan physically
dahil lubos ko siyang iginagalang. And you already signed the contract. Wala ka nang magagawa kung hindi ang sumunod sa nakasaad doon. Hindi mo siya kayang saktan physically. Garalgal ang boses niya at tila nasasaktan siya sa pagpapakita nito ng interest kay Elena. Can't you see? Nagmamahalan sina Elena at Sandro. Wala akong pakialam. Sigaw naman ni Jackson. Kahit pa alam mo masasaktan sa Elena emotionally. Hindi makapaniwala na sabi niya rito. Tila nag-isip ito saglit. Hindi ako tanga para hindi makita na gagamitin lang ng tarantadong yun sa Elena. At sino sa tingin mo ang deserving? Ikaw? Ha! Tama lang na tratuhin ka lang ng pinsan ni Elena. Dahil maging ako man, hindi ko masisikmura na patulan ka. Naningkit ang mga mata nito. Don't flatter yourself, woman. I don't even like you. Kissing is just a normal. But having a night with you wasn't a normal. Pero mabuti na lang din at napigilan ko ang sarili ko kanina. At alam ko, maaakit din sa'yo si Sandro. At bakit hindi? Maganda at mayroon kang kaakit-akit na katangian. Parang napiga ang puso niya sa mga sinabi nito. Talagang pinangangalandakan nito na isa siyang malandi. Pero bakit nga ba siya nasasaktan? Bakit parang pinipiga ang puso niya sa sakit? Hindi pa rin ako makakapayag sa gusto mo. Alam mong napakabuti sa akin ni Elena. Here we are again. Are we playing around her? You know, in the first place, kasalanan mo ang lahat ng ito. Sarkastikong sabi nito. Hindi siya umimik dahil gusto niyang mahimasmasan sa mga pang-iinsulto nito sa kanya. Madali lang ang mga pinagagawa ko sa'yo. Ang akitin mo si Sandro. At kung kailangan na may mangyari sa inyo, the better just make an evidence to it. Gamitin mo ang ibinigay ko sa iyong cellphone. You already know what will we do. Then after that, we will get a divorce. But of course, as a reward, I'll be giving you a bunch of money. Iba lang ang buwan-buwan na ibibigay ko sa'yo. Napanganga na lang siya sa mga sinasabi nito. Parang kanina lang gustong-gusto siya nitong angkinin. Pero ngayon, ibang Jackson na naman ang kaharap niya. Nanginginig ang mga tuhod na muli siyang naupo sa couch. Nakakadiri ang mga lumalabas sa bunganga nito. Hindi niya hahayaan na madungisan ng kahit na sino ang pagkababae niya. She would protect herself no matter what. Paano kung hindi ako magtagumpay? Sabi niya at nagbaba siya ng tingin. Hindi niya kayang titigan ang mga mata nito dahil sa tindi ng galit niya dito. May kung anong envelope ulit itong kinuha at muling ibinigay sa kanya. Binuksan niya iyon at binasa. At muling nanlaki ang mga mata niya sa mga nabasa niya. Habang kasal tayo, don't fall in love with me. If my plan didn't work, tumigil ito saglit. Make yourself pregnant. Give me a child. Sabi nito at ito na ang nagkusang nagsabi. Napaangat siya ng tingin sa sinabi nito na parang nanghihingi lang ito ng candy sa sinasabi nito. Alam mo, parang napakadali lang yan sa iyong hinihiling mo. Don't worry. I will have my child through surgical implantation. And you will be the one to carry my child. We will still have divorce after you give birth, but feed my child with yours. Sabi nito kasabay niyon ang muling pagtitig nito sa kanyang dibdib. Kaagad niyang niyakap ang sarili. Surrogacy your Ash. Asik niya rito at nag-iwas ng tingin. Alam niya nakatitig pa rin ito sa kanya. Don't think highly of yourself. Someone like you, I'm afraid. I'll contact ka ng steady. But anyway, hindi ko hahayaang hindi magtagumpay ang mga plano kong paghiwalayin ang dalawa. That will be my second option for having a child with you. Si Elena pa rin ang gusto kong magdala ng anak ko.
Sabi nito at nakita niya ang nagniningning ng mga mata nito. Sa huli nitong sinabi, si Elena pa rin ang gusto kong magdala ng anak ko. Parang siramplaka na sumagi sa utak ni Eunice ang mga katagang iyon na sinasabi nito at milyong-milyong punyal naman ang parang tumatarak sa kaibuturan ng puso niya. No, it couldn't be. Ayokong mahalin si Jackson. Sigaw ng isipan niya. Tiningnan niya ito na masama. Si Jackson nga talaga ang kaharap niya. Ang Jackson na una pa lang ay pinandidirehan na siya nito. Parang kanina lang gustong-gusto siya nitong angkinin. Pero mabuti na din talaga at may isa sa kanila ang nagpigil. Okay, anong regalo ang gusto mo in advance? Isang bahay? Mga luxury cars? Traveling around the world? Isulat mo ang kontrata at pipirmahan ko. Nakakatuwa, iba talaga ang mga mayayaman pag magpaikot ng tao. I just want everything back in normal. Halos bulong na bigas na lang niya rito. Ewan pa niya kung narinig pa siya nito. Sana maibalik ang mga pangyayari kung bakit siya napunta sa mas delikado pang tao. Na sana makabalik siya sa nakaraan at mapigilan ang mga nangyari sa kanya ngayong hinaharap. Ngayong alam ko na kung bakit ka iniwan ng mama mo dahil isa kang walang utang na loob na bata. Muling insulto nito. What? Ang kapal na mukha nitong sabihan siya nito that she was ungrateful child. Gayon pa man hindi na lang siya umimik. Sawang-sawa na siya makipag-argumento sa taong makitid ang utak. I know what I have to give you. You know what? Ang nanay mo ay nanghiram ng pera sa bangko at nangakong ibabalik ang pera sa loob ng 3 buwan. Ngunit hindi niya yung ginawa. She turned back. Anong ibig mong sabihin? Namawis ang mukha niya sa sinabi nito. Suplanado ang lahat ng ginawang pag-iwan sa kanya ng ina. Hindi nakasangla ang bahay ninyo. Kusa iyong kinuha ng bangko. In short, she put it in collateral loan. Nanlamig siya sa kanyang mga narinig. Ang bahay na yun ay pamana pa sa kanila ng kanyang yumaong ama. Marami siyang alaala sa bahay na yun. Kahit pa na ilang beses dinumihan ng mama niya iyon sa iba't ibang lalaki na pinapasok nito sa bahay nila. Pero iyon lang ang natitirang mahalagang bagay na ibinigay sa kanya ng kanyang papa. Parang binigyan pa siya ng clue ni Jackson kung ano ang kailangan niya. Matalino ngang tao talaga si Jackson pagdating sa negosyo. Hindi na siya nagtataka kung bakit yumaman pa ito. Anong klaseng ina ka ba? Ano ang ginawa mo sa mga perang yan? Kinuha niya ang papel at nagsulat doon. Fine. Just give it back to me. Pero, hayaan mo ako manatili roon sa bahay namin. Tawagan mo na lang ako kung may kailangan ka. At kung tungkol sa ipapatrabaho mo sa akin, siguro naman barya lang yun sa'yo. Ang bahay at lupa namin. You act innocent but actually you're tricky. Insulto nito bago pinirmahan iyon. Sasanayin na lang niya ang kanyang sarili sa mga pang-iinsulto nito sa pagkatao niya. Nang sa ganun hindi na siya masaktan. Pagkatapos magkapirmahan, walang paalam na iniwan niya si Jackson at nilisan ang sala. Nag-uunahan sa pagpatak ang mga luha sa kanyang pisngi. Mabuti na lang at bago nito makita iyon, ay nasa ibabaw na siya ng kama at isinubsob niya ang mukha sa unan. Doon na niya pinakawalan ang matinding galit at pagkaawa sa kanyang sarili dahil wala siyang magawa. Para siyang isang puppet sa mga kamay ni Jackson na sunod-sunuran. Sino ngayon ang susundin niya? Ang utos ni Lola Maria na baguhin si Jackson at mailayo ito kay Elena? O si Jackson na gusto siyang gawing pain para paghiwalayin sina Sandro at Elena? Maingat na inilayaw ni Jackson ang katawan mula sa pagkakayakap sa asawa. Ang babaeng yon, tinulugan siya nito. Pero ayos lang, dahil kailangan niyang magpahinga. Nakahinga siya na maluwag dahil nailayo din niya ang katawan dito. Why not? Mahirap din ang magpigil sa sarili. But shit,
He was tempted. Pumunta siya sa glass door ng balcony at bahagyang binuksan iyon. Pagod ngunit hindi mapakali. Hindi sabik na papag-isa sa kanyang asawa. He tried to relax in the cool. Tanging dilim lang ang kanyang nakikita mula sa labas. Hindi pa rin maalis-alis ang init sa kanyang katawan. Habang nasa rest house siya, madalas niyang gamitin ang telescope niya. Nakikita niya mula ito sa malayo. Mabuti na din iyon, at least nakamonitor siya dito. At nang sumapit ang gabi kasabay ng pagragasa ng ulan at biglang pagpatay ng ilaw sa buong kabahayan, nagmamadali siyang puntahan ito. Suot ang kaputi at motorboat na pinuntahan ito. Alam niyang matatakutin ito, and he knows someone who's afraid of the darkness, and that was the little girl from the past. Ilang beses niyang sinubukang hanapin ito, ngunit nabigo siya. Hindi na niya ito nakita pa. Nang puntahan niya ang asawa sa kwarto at makita itong lumabas sa closet, and he was right. She was crying over again. Parang napawi lahat ang pagod niya nang yakapin siya nito. Ilang araw siyang walang tulog. Hinayaan niya ang kanyang sarili na maging lubos na malapit kay Eunice. Kagabing muntik na niya itong maangkin. Tapos ano? Hindi siya kailanman naging interesado sa isang one-night stand. Ang isang romantikong relasyon ay palaging nasasangkot sa magkaibang interest at pagpapahalaga gaya ng pagbabahagi ng mga katawan. Niloloko niya ang sarili niya. Ayaw niya ng babae. Kahit si Eunice pa iyon. Maliban na lang kung si Elena iyon. Gusto niya ng babaeng nagmamahal sa kanya. Anuman ang kanyang nakaraan, ang kanyang kalagayan sa pananalapi o katayuan sa buhay. Kailangan niya ng babaeng tatayo sa kanya, tutulong sa kanya na maging isang asawa at ama na pinangarap niyang maging. Alam niyang si Elena ang pupuno ng lahat ng mga pangarap niya. Love sure made things complicated kung hindi si Elena. Pero habang papalapit siya sa asawa, parang may kung anong kakaibang pakiramdam na hindi niya maintindihan. Baka kasi pagnanasa lang iyon. Aba, ang ganda-ganda ng katawan ng babaeng yun. Siya ay isang lalaki lamang na may pangangailangan. Iniwan niya ito kagabi at nagtungo siya sa kanyang rest house na kinalapagan ng helicopter. Dahil kung magtatagal siya, baka hindi na niya talaga mapigilan ang kanyang sarili. At marahil makagawa siya ng isang krimen. Ang pursahang angkinin niya ito. Nakita niya ang takot sa mga mata nito tuwing magbabalak siyang angkinin ito. Gusto niyang malaman ang sekretong itinatago nito. Maybe because she was been violated. And she keeps calling him Ramon. Mahigpit ang hawak niya sa babasaging pintuan. Wala na siyang pakialam kung ano man ang nakaraan nito. Dahil base sa naging investigasyon, nagkaroon si Eunice ng karelasyon sa iba't ibang klaseng lalaki. Pero ang iniisip niya, gusto niya talagang malaman ang punot dulo. Ang malalim na nakaraan nito. Kinapan niya ang cellphone at may tinawagan doon. Gusto niyang malaman kung ano ang mangyayari sa kanya. Search all the resorts and hotels in Batangas. I want you to investigate kung may record si Eunice Valdemar o Marisa Valdemar na nag-check-in. Ipadala rin sa akin ang CCTV footage. Gawin mo sa lalong madaling panahon. Pagkatapos niyang tawagan ang tauhan, pinindot niya ang end call. Ramon, kung sino ka man, susunugin kita sa impyerno.